the same by the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erhamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea to dry land. To the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might You set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erhamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai. Ikaw ang Diyos na higit na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo ang aming papuri, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be. Though your words could take the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, I will Praise you till I die, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erhamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Sa iyo nagmumula ang salita na nagbibigay buhay. At sa umaga o sa araw na to, Diyos, ang salita na yan ang siya po naming nais makarating sa buhay po namin, nais naming mapakinggan sa dako pong ito, na ang buhay na nagmumula po sa iyo at nais mo ipagkaloob sa amin, ay buhay na aming makamtan, buhay na aming taglayin, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Dalangin po namin na sa aming pagtitipon ngayon sa iyong pangalan, sa pangalan ng bugtong mong anak na si Hesukristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, lukuban mo kami sa dako na ito, O Diyos ng iyong kapangyarihan. Samahan po kami, O Diyos, sa tigit sa lahat, mangusap ka sa puso ng bawat isa po sa amin.
Diyos na makapangyarihan sa lahat, dalangin po namin na sa umaga pong ito, Diyos, sa aming paglapit sa trono ng iyong biyaya at habag, dalangin namin, dakilang Diyos, pagbuksan mo kami ng pintuan ng puso mo, dinggin mo ang aming mga dalangin sa dako pong ito, sapagkat ikaw lamang ang Diyos na makakapagkaloob ng anumang mabubuting bagay na aming kailangan na hindi maibibigay sa amin ng sinumang tao, dakilang alisaday. Kaya buong puso kaming nananalig na sa umaga pong ito, Diyos, ikaw ang Diyos na tumawag sa amin sa lugar na ito upang makamta namit maranasan ang mga pangako mo, Diyos, sa aming buhay. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, naging lakas at naging pag-asa. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoong, si Kristo ay narito na, naging lakas at naging pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, naging na siya nasaya Sa hirap man at ginawa, purihin ang Panginoong, si Kristo ay narito na, naging lakas at naging pag-asa. Hallelujah, 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 Purihin natin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas, Kabanata 5, simula mga talata 1 hanggang sa sumusunod na mga talata. Minsay nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipun-punan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga lambat at hiniling kay Simon, may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang salita ay sinabi kay Simon, pumalapit kayo
hulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi nyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan na sa ibang bangka upang patulong. Lumapit naman ang mga ito, na puno ang 2 bangka na halos lumubog. Na makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatirapa sa paanan ni Jesus at nagsabi, Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nanggilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasusyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah, glory to God. Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Galing na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang palooban, maginhawa at matagumpay. Papurihan natin ang Panginoong Jesus. Glory to God. At sige po, ang lahat na matagumpay ay pwede nang maupo. Muli isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. Sa Ebanghelyo po natin mga kapatid, ito po yung unang pagtawag ni Jesus doon sa kanyang mga alagad. At ang mga alagad na tinawag ng Panginoong Jesus ay mga mangingisda. Amen? Mangingisda na sabi ng Panginoong Jesus sa bandang huli, gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Kaya di mga kapatid sa Panginoong Jesus, sa Ebanghelyo po natin, may mga taong ibig makinig ng salita ng Diyos. Ibig makarinig ng salita po ng Diyos ang mga tao pong ito. At nung sandali pong iyan, ang ating Panginoong Hesus, dahil naroon sila sa tabi ng lawa, ang Panginoong Hesus ay sumakay sa isang bangka. Naupo ang Panginoong Hesus sa bangkang iyon para may pangaral ang mabuting balita. Yung bangka po nung sandali na yan, yun po yung bangka na kung saan gamit nila Pedro sa kanilang paghahanap buhay. Gamit nila iyon para sa kanilang paghahanap buhay. Amen? Sa inyong paghahanap buhay, nasumpungan nyo na ba ang buhay? Sabi po dito, alam po natin na ang bangka na yon ay gamit nila para po sa paghahanap buhay. Amen. Sino po sa inyo ang naghahanap buhay? Ayan. Naparito tayo para maghanap buhay dito sa bansa na ito. Amen? Pero ang isang tanong, nakita na ba natin o nasumpungan na ba ang buhay na hinahanap natin? Amen. Ang Panginoong Hesus, nung sandali na yan, ay sinakyan niya yung bangka na kung saan gamit nila Pedro sa paghahanap buhay. Paghahanap buhay. Pero ang sabi po dito, mga kapatid sa Panginoong Hesus, magdamag po sila na nangisda, nagdamag po sila na nagpagod. Magdamag sila na nagpagod
Pero nung sandali po na yan mga kapatid, ang sabi po, wala silang nahuli. Amen? Wala po silang nahuli. Ibig sabihin, doon sa kanilang ginagawang paghahanap buhay, yung buhay na gusto nila kamit ay hindi nila nakuha. Amen? Bakit po? Siguro isa lang ang nais nila na sa kanilang pangingisda ay makahuli sila ng maraming isda para sumagana ang buhay. Subalit umuwi sila nung sandali na yan na tila baga bigo. Sabi po, magdamag silang nagpagod, subalit wala silang huli. Amen? Hindi po nila nakuha sa kanilang ginagawang paghahanap buhay, yung buhay na gusto nila. Amen? Yung buhay na nais nilang makamtan. At sabi po diyan, nagpagod na po sila. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo po ba'y napapagod na? Hindi pa napapagod sa kakahanap buhay? Ayan. Kung hindi pa tayo napapagod sa kakahanap buhay, nawa sa ating paghahanap buhay, makamtan nga natin, masumpungan ang buhay na ating hinahanap. Amen? Dahil para dito sa mga alagad na ito, tila baga sa kanilang pagpapagod nung sandali na yan, hindi pa rin nila nakamtan yung buhay na kanilang hanap. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. May mga tao po, sabi po rito, may mga tao na kung saan mga kapatid ay, ang sabi po, ibig makapakinig ng salita ng Diyos. Ibig makapakinig ng salita ng Diyos. Saan ba napapakinggan ang salita ng Diyos? Saan nila mapapakinggan? Di ba sa templo, sa mga sinagoga po, doon ipinapangaral ang salita po ng Diyos. Pero nung sandali pong iyan, doon po sila pumunta sa lawa para lang mapakinggan ang salita ng Diyos. Wala doon sa mga lugar na kung saan dapat doon ipangaral ang salita po ng Diyos. Pero doon sila pumunta po sa lawa na kung saan naruroon ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kanino nila natatanaw na ang salita ng Diyos ay kanilang mapapakinggan? Sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nung ang Panginoong Hesus ay naruroon sa tabi ng lawa, pumunta sila sa lugar na iyon sapagkat naniniwala sila na kay Hesukristo lamang nila mapapakinggan ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 4, talata 18, ako ay hinirang ng Diyos, sumasa akin ang Espiritu ng Diyos. Amen? Hinirang niya ako para ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita, para ang mga bulag ay makakita, ang mga bihag ay makalaya. Amen? At bigyan kaluwagan ang mga sinisiil. Sabi ni San Pablo sa Aklat ng Korinto, sa sulat niya sa unang Korinto, ang sabi niya, ang aming pong ginagawang pangangaral ay hindi mula sa karunungan ng tao. Amen? Kundi ang sabi niya, buhat banal na espiritu. Ang kanilang ipinapahayag tiyak na salita po ng Diyos dahil ito po ay buhat sa banal na espiritu na naghahari sa kanilang buhay. Amen? Kaya ang salita po ng Diyos nung sandali po na yan, mga kapatid, ay masusumpungan lamang ng mga tao at inaasahan lamang ng mga tao na maririnig nila sa ating Panginoong Hesukristo. Yung salita ba ng Diyos na kanilang nais marinig nung sila'y pumunta sa lawa, ay naririnig din ba natin dito sa Saikong?
Pag sinabi po, ibig makapakinig ng salita ng Diyos, sa tingin niyo po, ano ang kanilang ibig makamtan? Sila Pedro, naghahanap buhay para magkaroon, para mabuhay. Amen? Ang taong nagnanais mabuhay ay naghahanap buhay. Amen. Ang taong nais magkaroon ng buhay ay lumalapit sa makapagbibigay ng buhay. Amen? Ang taong nais palakpakan po natin ang Panginoong Hesukristo, magkaroon ng buhay. Magkaroon ng buhay ay lumalapit sa makapagbibigay sa kanya ng buhay. Pero ang taong gustong mabuhay ay hanap buhay. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. At ito po yung mga tao nung sandali na yan na kung saan gusto magkaroon ng buhay. Amen? Yung mga taong gustong magkaroon ng buhay, hindi naghahanap buhay, kundi lumalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Lumalapit sa ating Panginoong Hesus para pakinggan ang salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan ay ang ganito, ang salita ang nagbibigay buhay ay ang Espiritu. Ang salita ng Diyos ay Espiritu at buhay. Amen? Kung ang salita ng Diyos ay Espiritu at buhay, hindi mo kinakailangan maghanap buhay. Ang kinakailangan mo, magkaroon ka niyan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. At magkakaroon lang po tayo yan kung tayo'y lalapit sa Panginoong Hesus. Amen? Ang sabi nga, nung ang Panginoon ay nangangaral, matapos siya mangaral, ang sabi ng ibang alagad, mabigat na pangungusap ito. Kaya iniwan nila ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Panginoon sa 12 alagad, ako ba'y iiwan nyo rin? Ang sagot ng mga alagad, saan pa kami pupunta? Nasa inyo na ang salitang nagbibigay buhay. Nasa inyo na ang salita na nagbibigay buhay. Kaya nung si Maria po ay dumalaw si Jesus sa kanilang tahanan, si Maria ay umupo sa paanan ng Panginoong Jesus at nakinig ng salita ng Diyos. At anong Jesus? Pinili ni Maria ang lalong mahalaga. At ito'y hindi nakukunin sa kanya. Ano yung hindi nakukunin sa kanya? Yung buhay na bigay ni Kristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos na kanyang pinakikinggan. Purihin po natin ang Panginoong Jesus. Kayo po ba'y nakikinig? Sabihin mo sa katabi mo, sister, makinig ka. Mamaya mo na ako kausapin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah, glory to God. Paano po, ang sabi po, mga taong ibig makapakinig ng salita ng Diyos, paano po naibahagi sa kanila ang salita ng Diyos? Dito po, ang Panginoong Hesus ay umupo sa bangka para maipangaral niya ang salita ng Diyos sa mga taong ibig makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Para maipangaral yung salita ng Diyos, kinakailangan matawag po nito, nakaupo ang ating Jesucristo, meron siyang mauupuan para maipangaral ang salita ng Diyos. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa inyong mga puso, sino ang nakaupo?
Minsan, hindi tayo magamit ng Panginoong Hesus para sa kanyang magagandang layunin. Amen. Para sa mabubuting nais ng Diyos gawin, kasi minsan, hindi siya ang nakaupo sa trono ng ating puso. Ang nakaupo minsan diyan ay yung mga pangarap mo. At dahil ang nakaupo dyan sa puso mo, yung mga pangarap mo, lahat ng ginagawa mo para sa mga pangarap mong nais mong maabot. Tama o tama? Okay. Baka natin ng Panginoong Hesus. Di po ba? Dati wala tayong panahon makibahagi sa mga nais ng Diyos sa gawain ng ating Panginoong Hesus. Wala tayong panahon makiisa sa mga gawain ng ating Panginoong Kristo kasi wala siya sa trono ng ating puso. Iba ang naririyan sa trono ng puso po natin. Amen? Kaya minsan yung iba po mga kapatid, yung mga pangarap niya pang makasama sa buhay ang naririyan. Di po ba? Kaya yun pa rin ang hanap-hanap. Hinayaan po ni Pedro nung sandaling iyan na ang kanyang bangka na gamit sa hanap buhay ay maupuan ng Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo po, yung bangka ni Pedro ay gamit sa hanap buhay. Pero nung paupuin niya ang ating Panginoong Kristo, yung bangka ni Pedro ay hindi nagamit sa paghanap buhay, kundi nagamit para magbigay ng buhay. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nagamit ng Panginoong Hesus para magbigay ng buhay sa mga taong ibig makapakinig ng salita ng Diyos upang magkaroon ng buhay ang hanggan. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung hindi po si Kristo nakaupo sa trono ng puso natin, hindi po natin po yan maibibigay ang buhay po natin para na kung saan magamit ng Panginoong Hesus para magbigay ng buhay. Amen. Handa niyo pa bang ipagamit yung puso niyo na yan kay Lord? Sino pong handa po, taas ang kamay? Di ba nung nakaraang gospel po natin dito, yung gospel po natin po ay unang gospel natin noon ay pakikipag-isang dibdib. Tandaan nyo pa ba? Yung pakikipag-isang dibdib na yon sa Panginoong Hesus. Nung nakaraang linggo, ano po ang pinag-aralan natin? Basta maganda, Brad, na-bless ako. Yung nakaraang linggo, yung tungkol sa bautismo ng Panginoong Hesus na nabuksan ang langit, na kung saan ay, kung talagang kaisang dibdib natin si Kristo, dapat kasama natin siya sa iisang tahanan. Naalala nyo na? Okay. Di po ba? Ngayon, kung kaisa mo siya, kaisang dibdib mo siya, kaisa mo siya sa isang tahanan, isa lang ibig sabihin niyan. Kung ano gusto niya habang kayo nagsasama, yun ang gagawin mo para sa Kanya. Amen. Kaya kung tayo nakipag-isang dibdib sa Kanya at kasama natin siya sa isang tahanan, dapat siya ang nakaluklok sa trono ng puso po natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri sa Diyos. Hallelujah, glory to God. Nung ibigay po ni Pedro po yung kanyang bangka para magamit ng Panginoong Hesus, para ibigay yung buhay doon sa mga tao sa militan ng salita ng Diyos na nagbibigay buhay, mga kapatid. Dito po natin makikita, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo kung paano pinagpala ang buhay ni Pedro. Amen? Matapos niya ipagamit yung bagay na yun sa ating Panginoong Hesus, para na kung saan yung layunin ng Panginoong Jesucristo, para doon sa mga taong nagmimiti na makapakinig ng kanyang salita, ay maibahagi ng Panginoong Hesus ang kanyang salita. Matapos niyang gamitin yung bangka ni Pedro, pinagpala ba siya ng Panginoon? Pinagpala po ba siya? Ang sabi ng Panginoong Hesus kay Pedro, pumalaot kayo. Pumalaot kayo.
Nung pagbuksan ni Pedro ang Panginoong Hesus, nung sila'y nakikinig ng pangangaral ni Jesucristo, nung sandali po na yon, yung kanilang pakikinig ay pagbubukas ng pintuan ng puso nila para sa paghahari ng Diyos. Amen? Pagbubukas ng pintuan ng puso nila para sa paghahari po ng Diyos. Bukas na ba ang puso nyo para kay Lord? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Na ito yung pangako po ng Diyos. Unahin nyo nang higit sa lahat pag sumakitan nyo na kayo'y pagharian ng Diyos, mamuhay ayon sa kanyang kalooban at idaragdag ng Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Buksan nyo ang inyong pananaw dahil yung Diyos na nagpala po kay Pedro nung oras na yan, hindi nagbabago siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailan paman. At kung anong ginawa niya sa buhay ng mga lingkod na ito, yun din ang gagawin sa atin sa lugar na ito. Yan din ang Diyos na magpapala sa iyo sa dako pong ito. Amen. Ang sabi po dyan, pag sumakita ninyo, nung pakinggan nila ang pangangaral ng Panginoong Jesucristo, yun ay pagbubukas ng pintuan ng puso nila para paghariin ang Diyos sa kanilang buhay. At bilang tanda na ang Diyos na to, ang pinagbuksan nila ng pintuan ng kanilang buhay nung sandali na yan, ng kanilang puso, nung sabihin ng Panginoong Hesus, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat. Sabi ni Pedro, magdamag kaming ng huli, wala kaming nahuli. Magdamag kami na nagpagod, wala kaming nahuli. Subalit dahil sa sinabi mo. Amen. Pag sinabing subalit dahil sa sinabi mo, sinasabi ni Pedro, dahil sa salita mo, gagawin namin. Amen. Dahil sa sinabi mo, kung anong sinabi mo, kung ano ang salita mo, yun ang susundin at gagawin namin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Hallelujah! Kaya nung sundin nila ang sinabi po ng Panginoong Hesus, hinulog nila ang mga lambat, mga kapatid. Paghahari ng Diyos pinagbuksan. At para po na kung saan ang kanilang buhay nung sandali na yan, ipakita na ang buhay nila na sa paghahari po ng Diyos, bawat salita na sinabi ni Kristo, sinusunod. Ginagawa po nila. Nung gawin nila po iyan, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, ang sabi po dyan, nakahuli sila ng maraming isda. Nakahuli sila ng maraming isda. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Una, mayroon siyang ipinagamit sa Panginoon. Amen. Para maisakatuparan yung nais ng Diyos sa mga taong ibig makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Dito sa gawain pong ito, yung bawat ibinibigay ninyong love offering na inilalagay po diyan sa sobring iyan, mga kapatid, ang tawag love offering. Pag sinabing love offering, pagmamahal na ibinibigay mo sa Diyos. Parang may tatlo akong narinig na amen. Kasi kung hindi kayo amen, parang sinasabi nyo, hindi yan love para kay Lord. Amen. Kaya nyo nga yan ilinalagay dyan kasi love offering, hindi para kay Brother Edgar, kundi para sa Diyos. Amen. Ibinibigay nyo ba yan, inilalagay nyo ba yan dyan na kung saan ay wala lang? Na hindi pagmamahal iyan para kay Lord? Hindi pagpapadama ng pagmamahal iyan sa Diyos?
para sa Kanya iyan. Ang anumang linalagay nyo dyan, mga kapatid, kahit sabihin mo, yung lahat ng linalagay nyo dyan, hindi maliit na bagay para sa Diyos iyan. Isang malaking pagmamahal iyan para sa Kanya. Pagmamahal iyan na hindi kayang pantayan para kay Lord. Amen? Isang malaking pagmamahal iyan para sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit, mga kapatid? Dahil sa pamamagitan ng pagmamahal na inaalay natin sa Panginoong Hesus, nagkakaroon ng katuparan, nakikipag-isa tayo sa magandang plano ng Panginoong Jesucristo na maihatid ang buhay at buhay na walang hanggan sa lahat ng tao sa pamamagitan ng salita po ng Diyos. Kaya wag niyong sabihin, walang halaga yung ginagawa niyo. Hindi maliit na bagay iyan sa Diyos. Dahil para sa Diyos, pagmamahal iyan ng isang tao na kung saan kumikilala sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung ibinibigay mo yan na walang pagmamahal sa Diyos, ba't kaaasang gantihan ka ng pagmamahal? Amen. Nung pagbuksan nila Pedro ng puso nila ang Panginoong Hesus, nung sandali po na yan, sa pamamagitan ng pagbigay ng bagay nito, pinaubaya sa ating Panginoong Kristo, yung pagmamahal na pinadama ng mga alagad na to sa Panginoong Hesus, ay pagmamahal na tinapatan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa gawain pong ito, hindi Diyos, hindi tao ang tumawag sa iyo. Diyos ang pinaglilingkuran mo dito. Amen. Sa tuwing dadalo ka sa gawain pong ito, Diyos ang kaharap mo dito. Walang iba dito, mga kapatid, na nanunood sa atin sa tuwing tayo nagkakatipon dito. Ang Diyos ang nanunood sa ating lahat. Kaya nakikita ng Diyos kung anong pagmamahal sa sandali na ito. Tuwing tayo napupunta sa lugar na ito, nakikita ng Diyos kung gaano ang pagmamahal meron ka sa Kanya. At yung pagmamahal na yan, hindi po yan sasayangin ng Diyos. Amen. Pahahalagahan iyan ng Diyos at tatapatan iyan, gagantimpalaan ng Diyos iyan ng pagmamahal na hindi kayang ibigay sa atin ng tao. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo na sa ating lahat ng naririto ngayon, mga kapatid, ang Diyos na ito na nagpala sa buhay nila Pedro, Diyos na nais niya sa lugar po nito, kaya katinawag sa lugar na ito ng ating dakilang El Shaddai, dahil nais niya, siya ang Diyos na sa lugar na to ang magpala ng buhay mo. Tumayo po tayong lahat. Yuko natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Tanawin mo anong buhay meron ka ngayon. Kung ikaw tawagin ng Diyos sa gawain pong ito. Gising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibig.
Tanggapin ko si Jesus, aking Diyos. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligayang nadarama. Bagong pag-asa ang nakikita. Kaya naman, O Diyos, lahat po ay aming ibibigay sa iyo. Amen. Lahat ay aking ibibigay pati buhay. Upang purihin ka. Purihin ka. Lahat. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay aking buhay. Buhay upang purihin siya. Minsan pa sabihin natin sa Diyos, ibibigay po namin, O Diyos, ang aming buhay. Lahat. Lahat ay aking ibibigay. Ibibigay pati aking buhay. Upang purihin siya. Purihin siya. Tanggapin mo, Diyos, ang aming mga buhay. Ibibigay pati aking upang paglingkuran siya. Upang paglingkuran siya. Lahat. Upang purihin siya. Upang ibigin siya. Upang ibigin siya. Upang ibigin ka, O Diyos. Upang ibigin ka. Upang paglingkuran. Upang paglingkuran siya. Ang Diyos hindi nakatingin sa halaga. Ang tunay na mahalaga sa Diyos, yung dating pusong hindi nagmamahal sa Kanya, ngayon ay natutong magmahal sa Diyos. Yan ang kahalagahan ngayon ng bawat isa sa atin sa harapan ng Diyos. Ang madama ng Diyos buhat sa puso natin, ang pagmamahal na dati wala, dating hindi niya nakikita sa puso natin. Ama naming nasa langit, masdan mo ang bawat anak mong nakatayo sa iyong banal na harapan. Mga anak mo na nag-aalay ng kanilang buhay, bunga ng pagmamahal, o Diyos na nais nilang ipadama po sa iyo. Dalangin ko, Ama, ang pagmamahal na ito ay patuloy mong gantimpalaan sa buhay po nila. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus, sa ganda ng buhay na ibinigay mo po sa amin. Na raranasan, buhat na kami ay tawagin mo sa gawain pong ito. Nagbago sa buhay namin, Lord. Maraming magagandang nangyayari sa buhay po namin. At alam namin, patuloy pa, O Diyos, na marami pang ikakaganda sa buhay namin na gagawin mo, Diyos. Dalangin ko, Ama, ipagkaloob mo po ang lahat ng kahilingan na nila na nakataas po ngayon. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo, abutin mo, Lord, ang lahat ng kahilingan at iabot sa bawat isa ang lahat ng katugunan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain araw-araw sa lahat ng inyong gagawin.